Walang silbi, puro kakahihiyan. Ang mga salitang yon ay tila mga bombang sumabog sa loob ng marangyang opisina ni Ricardo Cruz. Ang bigat ng bawat letra ay dumagan sa katahimikan ng silid, mas matalas pa sa alinmang patalim. Nanginginig ang kamay ni Ricardo habang hawak ang papel. Ang mga pulang marka ng tinta sa quarterly assessment ng kanyang anak ay hindi lang mga numero. Ang mga ito ay mantsa. Mantsa sa pangalang Cruz na buong buhay niyang pinaghirapang itayo. Sa harap niya, nakatayo si Leo, ang kanyang kaisa-isang anak. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Para itong isang estatwa na gawa sa kahihiyan. Sir Ricardo, isang mahinang boses ang nagtangkang pumutol sa tensyon. Ang tutor, isang lalaking may makapal na salamin at may presyong katumbas ng isang bagong kotse bawat buwan. Hindi siya nilingon ni Ricardo. Ang mga mata niya'y nanatiling nakatutok kay Leo. Umalis ka na. Utos ni Ricardo sa tutor. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Wala ka ring silbi. Kunin mo ang huling bayad mo sa labas. Narinig niya ang mabilis na pag-alis ng tutor. Ang pagsara ng pinto ay hudyat na muli. Silang dalawa na lang ng kanyang anak ang natitira sa impyernong iyon. Tumingin ka sa akin, Leo. Dahan-dahang itinaas ng binatilyo ang kanyang mukha. At sa mga matang yon, wala nakita si Ricardo, kundi ang anino ng kanyang sariling kabiguan. Isang malaking, malawak na kawalan. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng determinasyon. Pagtanggap na lang sa katotohanang isa siyang bigo. Bukas na bukas, sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon niya sa puso ng sariling anak. Doble ang oras ng pag-aaral mo. Wala kang gagawin kundi magbasa. Naintindihan mo? Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Leo bago muling yumuko. Napapikit si Ricardo at minasahe ang kanyang sentido. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na pagod. Isang pagod na mas malalim pa sa anumang kawalan ng tulog. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Sir Ricardo, narito na po ang bagong tagatulong na ipinadala ng ahensya. Boses iyon ni Elena, ang kanilang matagal ng mayordoma. Papasukin mo. Walang ganang sagot ni Ricardo. Pumasok si Elena. Kasunod ang isang babae. Simple lang ang itsura nito. Nakasuot ng payak na bestida. Ang buhok ay nakatali lang sa likod. Nang mag-angat ito ng tingin, may kung anong kakaiba sa mga mata nito. Isang kalmadong lalim na hindi niya inaasahan. Magandang hapon po. Ako po si Mia Reyes. Sabi nito sa mahinang boses. Bahagya lang tumango si Ricardo. Alam na ni Elena ang mga dapat mong gawin. Makakaalis na kayo. Sinulyapan ni Mia ang nakayukong si Leo bago ito sumunod kay Elena palabas ng silid. Isang sulyap na hindi nahuli ni Ricardo. Para sa kanya, ang babaeng yon ay isa lang sa maraming anino na dumadaan sa pamamahay niya. Nang maiwan siyang mag-isa, bumalik siya sa kanyang mesa at umupo. Ang mga pulang marka sa papel ay tila nang uuyam sa kanya. Kinuha niya ang isang picture frame sa kanyang tabi. Larawan yon ng kanyang yumaong asawa, si Lourdes, na may ngiti sa mga labi. Hindi ko na alam ang gagawin, mahal ko. Bulong niya sa larawan. Ipinangako ko sa'yo na gagawin ko siyang malakas. Pero paano ko gagawin yon kung pati ako? Sumusuko na. Ang katahimikan ang tanging sumagot sa kanya. Gabi na nang lumabas siya ng opisina para kumuha ng tubig. Ang buong mansyon ay tahimik na. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig. Habang naglalakad pabalik, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon sa dulo ng pasilyo. Nakatayo roon ang bagong katulong, si Mia. Nakatayo ito sa harap ng isang painting na nakasabit sa dingding.
Isang painting na hindi niya kailanman binigyan ng pansin. Isa iyong maliit na canvas na nagpapakita ng isang komplikadong tanawin ng isang lumang syudad, ngunit hindi ang painting ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang ekspresyon sa mukha ni Mia. Hindi ito ordinaryong paghanga ng isang taong tumitingin sa sining. Mayroong malalim na pag-unawa sa mga mata nito. Tila binabasa nito ang bawat guhit, bawat kulay. Tila naiintindihan nito ang kwento sa likod ng canvas. Napakunot ang noo ni Ricardo. Bakit ganito na lamang ang reaksyon ng isang simpleng katulong sa isang painting na hindi niya matandaan kung saan nanggaling? At habang papalapit siya, may isa pang napagtanto si Ricardo. Ang painting na yon, hindi iyon isa sa mga mamahaling obra na koleksyon niya. Ang estilo nito ay magulo pero puno ng detalye. Puno ng emosyon, puno ng kalungkutan. Nakatitig pa rin si Mia sa painting, hindi namamalaya ng kanyang presensya. At sa mukha nito, nakita ni Ricardo ang isang bagay na mas nakakagulat pa. Pagkilala. Tila kilala nito kung sino ang pintor sa likod ng obrang iyon. Ang mansyon ng mga Cruz ay malamig at malawak. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Pero ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Sa unang araw ng kanyang trabaho, naramdaman ni Mia na para siyang naglalakad sa loob ng isang museo. Maganda, pero walang buhay. At ang sentro ng katahimikang yon ay si Leo. Sinubukan niyang kausapin ang binatilyo habang ito'y nag-aalmusal. Isang simpleng, "Kumusta?" ay tinugunan lamang ng isang mabilis na tango. Nang subukan niyang buksan ang usapan tungkol sa mga libro sa napakalaking library ng bahay, mabilis itong umiwas ng tingin at nagdahilan para umalis. Nakita ni Mia sa mga mata nito ang pamilyar na takot. Takot sa mga letra, takot sa mga pahina, takot sa kabiguan na nag-aabang sa bawat salita. Hapon na nang utusan siya ni Elena na linisin ang kwarto ni Leo, pumasok siya sa isang silid na perpektong maayos, halos walang bakas ng kung sino mang nakatira roon. Malinis ito, halos walang laman, malamig, katulad ng buong bahay. Habang nagpupunas ng alikabok sa ilalim ng kama, may nasagi ang kanyang kamay. Isang itim na kwaderno. Hindi ito mukhang libro ng eskwela. Simple lang ito, walang tatak. Dahil sa pag-usisa, marahan niya itong binuklat. At sa sandaling iyon, napigil ni Mia ang kanyang paghinga. Hindi ito sulat, puro ito guhit. Ang bawat pahina ay puno ng mga imahe na tila sumisigaw sa katahimikan. Ang history ay hindi mga petsa at pangalan, kundi mga mandirigmang may detalyadong baluti at mga barkong naglalayag sa magulong karagatan. Ang math ay hindi mga numero, kundi mga blueprint ng mga nagtataasang gusali at mga disenyong geometriko na nagsasayawan sa papel. Pati ang science, binigyan niya ng muka. Ang photosynthesis ay isang masalimuot na pabrika na may mga maliliit na trabahador. Ang solar system ay isang epikong kwento ng mga nag-uumpugang Diyos. Napaupo si Mia sa sahig. Ang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang bawat pahina. Hindi ito trabaho ng isang batang bobo. Ito ay gawa ng isang henyo. Isang henyo na nagsasalita sa ibang lengguwahe. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. Isang maulang hapon. Ang sigaw ng isang bata. Ang mga galit na mata ng mga magulang na sumisisi sa kanya. "Wala kang kwentang guro! Pabaya ka!" Ang mga salitang iyon ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang sakit ng nakaraan ay kumirot sa kanyang dibdib. Ipinaglaban niya ang batang iyon, isang batang katulad ni Leo, na may sariling paraan ng pag-unawa sa mundo, pero walang naniwala sa kanya. Ang aksidente ay naging kasalanan niya. Ang kanyang pangalan ay nadungisan, at ang kanyang pangarap na magturo ay biglang naglaho. Napapikit si Mia, pinipigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito.
Nagtatago sa ilalim ng uniforme ng isang katulong, tumatakas sa anino ng kanyang kabiguan. Ngunit habang nakatingin sa kwaderno ni Leo, isang bagong damdamin ang pumalit sa kirot. Determinasyon. Hindi siya papayag na ang isa pang pambihirang isipan ay malunod sa dagat ng hindi pagkakaintindi. Maingat niyang isinara ang kwaderno at ibinalik ito sa ilalim ng kama, doon mismo kung saan niya ito natagpuan. Kinagabihan, nakita niya si Leo na nakaupo mag-isa sa hardin, nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi dala ang anumang libro. Sa halip mata, ang dala niya ay isang malinis na papel at isang lapis. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa harap ng binatilyo. Hindi nagsalita si Mia. Hinayaan niya lang ang papel at lapis na maging tulay sa pagitan nila. Napatingin si Leo sa mga ito. Pagkatapos ay sa kanya. Puno ng pagtataka ang mga mata nito. Umupo si Mia sa tapat niya. Leo, mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay halos isang bulong. Ituro mo sa akin, paano gumagana ang isang makina ng kotse. Alam niyang mahilig ito sa mga kotse. Base sa mga detalyadong guhit sa kwaderno, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Leo. Ang pagtataka ay napalitan ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay isang kislap ng interes. Kinuha nito ang lapis. Ang mga daliri ay tila may sariling isip. At nagsimula itong gumuhit. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Pero sa bawat guhit ng lapis sa papel, isang buong mundo ang nabubuo. Matapos ang ilang minuto, isang komplikado pero perpektong diagram ng makina ang nasa harap nila. Hindi pinansin ni Mia ang diagram. Sa halip tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng binatilyo, mga matang laging nakayuko at umiiwas. Nakikita ko, sabi ni Mia, ang boses niya ay puno ng paghangang hindi maitatago. Naiintindihan mo pala lahat, hindi mo lang masabi sa salita. Sinasabi mo sa pamamagitan nito. Siguro sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Leo. Tumingin ito pabalik sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki, sa gulat at pag-asa. Tila hindi ito makapaniwala na may isang taong sa wakas ay nakakita sa kanya. Sa totoong siya. Paano mo nalaman? Sa buong buhay ni Leo, ang salitang pag-aaral ay katumbas ng pagdurusa. Katumbas ito ng mga letrang lumalangoy sa harap ng kanyang mga mata, ng mga numerong walang kahulugan, at ng mabibigat na buntong hininga ng kanyang ama. Pero ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, ang pag-aaral ay naging isang laro. Ang algebra ay isang kaharian. Paliwanag ni Mia habang nakaupo sila sa sahig ng kanyang silid-aralan na napapalibutan ng mga puting papel at mga lapis na may iba't ibang kulay. Ang X at Y's ay mga misteryosong bayani na kailangan nating hanapan ng tunay na pagkatao. At ang bawat numero? Sila ang mga sundalo sa iyong hukbo. Sa halip na pilitin siyang magbasa ng mga makakapal na libro, hinayaan siya ni Mia na iguhit ang kanyang nauunawaan. Ang Battle of Mactan ay hindi na isang listahan ng mga petsa. Ito'y naging isang epikong comics, kung saan si Lapu-Lapu ay isang matipunong bayani at si Magellan ay isang mananakop na may malungkot na mga mata. Nawala ang takot sa puso ni Leo, napalitan ito ng kuryosidad. Ang mga konsepto na dati parang pader na hindi niya kayang akyatin ay unti-unting naging mga hagdan. Bawat guhit niya ay isang baitang paakyat. Magaling, Leo. Puri ni Mia nang matagumpay niyang malutas ang isang komplikadong problema sa algebra sa pamamagitan ng pagguhit ng isang digmaan sa pagitan ng mga numero. Nakikita mo? Hindi ka mahina sa math, kailangan mo lang makita ang labanan. Ang namam ang ngiti sa mga labi ni Mia ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. At ang ngiting iyon ay nakakahawa. Naramdaman ni Leo ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na isa siyang pagkakamali. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga tao sa mansyon. Napansin ni Elena
na mas madalas nang ngumiti ang bata. Minsan, naririnig pa niya itong tumatawa mula sa silid-aralan, isang tunog na matagal nang nawala sa tahanang yon. Ang balitang ito ay nakarating din sa kanyang ama. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, biglang nagtanong si Ricardo tungkol sa isang balita sa dyaryo. Isang bagay tungkol sa ekonomiya ng isang bansa sa Europa. Isang paksang hindi kailanman papansinin ni Leo. Spain! Mahinang sagot ni Leo habang nakayuko sa kanyang plato. Bumagsak ang ekonomiya nila dahil sa maling pamamalakad sa agrikultura. Para silang isang hari na may malawak na lupain pero hindi marunong magtanim. Natigilan ang lahat sa hapagkainan. Ang mga kubyertos ay huminto sa ere. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang kanyang dyaryo. Tinitigan niya si Leo. Ang mga mata ay naniningkit. May pagtataka. May pagdududa. "Saan mo narinig yan?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay naglalaman ng pamilyar na bigat. Nagkibit balikat lang si Leo. "Pinag-usapan lang po namin kanina." Hindi na muling nagsalita si Ricardo, pero naramdaman ni Leo ang mga mata nito sa kanya sa buong oras ng hapunan. Hindi ito ang karaniwang tingin ng pagkadismaya. Iba ito. Isang tingin na hindi niya mabasa. Kinabukasan, dumating ang kanyang tiya Victoria na may dalang mga mamahaling regalo at isang nangiting kasing tamis ng lason. Palagi siyang ganito. Mabait sa labas. Pero ramdam ni Leo ang lamig sa likod ng mga salita nito. "Leo! Pamangkin ko!" Bati nito, sabay yakap sa kanya. "Balita ko'y gumagaling ka na raw sa iyong pag-aaral. Totoo ba?" Hindi nakasagot si Leo. Nakita ni Victoria si Mia na nag-aayos ng mga libro sa isang tabi. Lumapit ito, ang mga matay sinusuri si Mia mula ulo hanggang paa. "Ikaw siguro ang bagong tutor," sabi ni Victoria. Ang pagdiin sa huling salita ay puno ng pangmamaliit. "Anong ginagawa mo at nagkakaroon ng milagro dito?" "Wala po, ma'am," magalang na sagot ni Mia. "Tinutulungan ko lang po si Leo na mahanap ang sarili niyang paraan." Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Victoria. Bumaling ito kay Ricardo na kadarating lang. Baka naman dinadaya lang ng katulong na, "Yan ang bata, Ricardo." Bulong nito? Sapat lang para marinig nilang lahat. Masyadong maganda para maging totoo. Siguraduhin mong hindi ka nagpapaloko. Ang mga salita ni Victoria ay tila mga buto ng pagdududa na itinanim sa isipan ni Ricardo. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ng kanyang ama kaninang gabi ay biglang nawala. Napalitan ito ng dati nitong anyo, matigas, malamig, at mapanuri. Nang hapong iyon, habang abala sina Leo at Mia sa pagguhit ng mapa ng sinaunang Roma sa sahig, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo roon si Ricardo. Ang mukha ay singdilim ng paparating na bagyo. Ang mga mata niya'y tila nag-aapoy habang tinitingnan ang nagkalat na mga papel at krayola sa sahig. "Anong kabaliwan ito?" sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Winawasak ang munting mundo ng kapayapaan na kanilang binuo. "Akala ko ba nag-aaral kayo?" Ang sigaw ni Ricardo ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng awtoridad. Inaasahan niyang makikita ang takot sa mukha ni Mia, ang parehong takot na nakikita niya sa lahat ng mga tutor na dumaan sa pamamahay na ito. Inaasahan niyang magmamadali itong magligpit at humingi ng tawad. Pero hindi. Kalmado siyang hinarap ni Mia. Tumayo ito ng dahan-dahan. Ang katawan ay nagsilbing panangga sa pagitan niya at ni Leo. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ni Ricardo ay isang matatag na determinasyon. "Nag-aaral po kami, Sir Ricardo." Mahinahon niyang sabi. Ang boses ay matatag. Ito po ang paraan ng pag-aaral ni Leo. Sa pamamagitan ng mga larawan, mas naiintindihan niya ang koneksyon ng mga ideya. Ang mapa pong ito ng Roma ang nagtuturo sa kanya tungkol sa kanilang gobyerno, arkitektura,
at mga estratehiya sa digmaan. Napakunot ang noo ni Ricardo. Mga larawan, estratehiya sa digmaan, ang mga salita ay tila walang katuturan. Kalokohan, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ang kailangan niya ay magbasa ng libro, hindi magsayang ng oras sa pagguhit. Hindi po ito pagsasayang ng oras. Giit ni Mia, hindi pa rin natitinag. Iba po ang paraan ng pagproseso ng utak ni Leo. Pinipilit po natin siyang umakyat sa isang puno. Pero ang totoo, isa siyang isda na mas magaling lumangoy. Isda. Ang salitang yon ay tumatak sa isipan ni Ricardo. Isang isda na pinipilit umakyat ng puno. May kung anong kirot ang dala ng analuhiyang yon. Hindi siya nakasagot. Tinalikuran niya ang mga ito at iniwan ang silid na puno pa rin ng galit at pagkalito. Buong araw, ang mga salita ni Mia ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang board meeting, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang numerong hindi nakarehistro. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello? Iritableng sagot niya. Mr. Cruz, si Mrs. Sandoval po ito, ang guro ni Leo sa history. Agad na kumabog ang dibdib ni Ricardo. Inaasahan na niya ang reklamo. Anong problema? Wala po, sir. Sa katunayan, kaya po ako tumawag ay dahil hindi po ako makapaniwala, sabi ng guro sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Kanina po sa klase nagkaroon kami ng isang sorpresang talakayan at si Leo po, siya po ang pinakamagaling sa klase. Ang mga sagot niya, detalyado at puno ng pananaw. Parang hindi po siya si Leo na kilala namin. Ano po bang nangyari? Natigilan si Ricardo. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Hindi na pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga board member. Salamat sa impormasyon, sabi niya bago ibaba ang tawag. Hindi niya matandaan kung paano natapos ang meeting. Ang tanging nasa isip niya ay ang sinabi ng guro at ang imahe ni Mia at Leo na nakaupo sa sahig, gumuguhit ng mapa ng Roma. Nang hapong iyon, umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi siya pumasok sa loob. Sa halip dumaan siya sa hardin, sa isang lugar kung saan tanaw niya ang silid-aralan nang hindi siya nakikita. At doon niya sila nakita. Hindi sila nag-aaral. Nagdidilig sila ng mga halaman sa hardin ni Lourdes, isang lugar na matagal na niyang pinabayaan dahil sa mga alaalang dala nito. Nakita niya si Leo na nakangiti habang tinuturuan ni Mia kung paano alagaan ang isang rosas. Nakita niya ang kanyang anak na tumatawa, isang tunay, masayang tawa na matagal na niyang hindi naririnig. Isang bagay ang uminit sa dibdib ni Ricardo. Isang bagay na pamilyar pero matagal nang nawala. Para siyang isang dayuhan na sumisilip sa bintana ng sarili niyang tahanan. Pinapanood ang isang eksenang hindi siya kailanman naging parte. Nanatili siyang nakatayo roon, nakatago sa likod ng isang malaking puno. Pinapanood ang dalawa. Pinapanood niya ang pagbabago sa kanyang anak. At nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili, sino ba ang tama? Ang mundo na nagsasabing kailangang sumunod sa iisang pamantayan? O ang babaeng ito na nagsasabing ang kanyang anak ay isang isda sa isang mundong puno ng mga umaakyat ng puno? Lourdes, bulong niya sa hangin, tama ba ang ginagawa ko? Ang imahe ng kanyang asawa ay pumasok sa kanyang isipan. Ang malumanay nitong mamangiti, ang paraan nito kung paano unawain si Leo nang walang panghuhusga. Kinagabihan, pinatawag niya si Mia sa kanyang opisina. Umupo ito sa silya sa harap ng kanyang mesa, kalmado pa rin, naghihintay. Tinitigan niya ito ng matagal, sinusubukang basahin ang pagkatao nito. Hindi na ito isang simpleng katulong sa kanyang paningin. Isa na itong misteryo. Isang palaisipan. Ang sabi mo, isa siyang isda, sabi ni Ricardo, binabasag ang katahimikan. Paano mo nalaman? Hindi sumagot si Mia.
Nagpatuloy si Ricardo, ang boses niya ay mas seryoso na ngayon. Ang guro niya sa history ay tumawag kanina. Hinanap niya ang salitang milagro para ilarawan ang nangyari sa klase. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi ako naniniwala sa milagro, Miss Reyes, kaya itatanong ko ulit. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Ricardo ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso ni Mia. Sino ka ba talaga? Ang mga salitang yon ay nagpabalik sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Sino nga ba siya? Siya si Mia Reyes, ang dating guro na puno ng pangarap. Siya si Mia Reyes, ang babaeng nawalan ng lahat dahil sa isang akusasyon. Siya si Mia Reyes, ang pangalang dinungisan at pilit na itinatago sa ilalim ng uniforme ng isang kasambahay. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gaya po ng sinabi ko, sir, isa lang po akong simpleng tao na mahal ang mga bata. Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Ricardo. Hindi ito naniwala. Pero sa awa ng Diyos, hindi na siya nito muling pinilit. Isang tango lang ang isinagot nito, isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Mabilis na lumabas si Mia sa opisina. Ang dibdib ay kumakabog. Ang tanong ni Ricardo ay isang babala. Isang paalala na ang pader na kanyang itinayo para protektahan ang sarili ay maaaring gumuho anumang oras. Samantala, sa isang mamahaling restaurant sa kabilang bahagi ng syudad, si Victoria Cruz ay nakikipagkita sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Sigurado ka ba sa impormasyong ito? Tanong ni Victoria habang sinusuri ang mga dokumento sa loob ng isang brown envelope na iniabot sa kanya. 100%, ma'am, sagot ng pribadong investigador. Mia Reyes, dating guro sa isang kilalang private school, natanggal sa trabaho 3 taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa school field trip ang dahilan. May isang estudyanteng nahulog sa may bangin. Hindi naman namatay, pero nabaldado. Nagpatuloy ang investigador. Hindi siya ang direktang may kasalanan, pero sa kanya isinisi ng pamilya ang lahat. Naging malaking iskandalo. Mula noon, nawala na siya sa mundo ng pagtuturo. Nagpalipat-lipat ng trabaho hanggang sa napunta rito. Isang malamig at kontentong nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Victoria. Magaling. Hanapin mo ang pamilya ng batang iyon. Sabihin mong gusto ko silang makausap. Mayroon akong alok na hindi nila matatanggihan. Kinuha ni Victoria ang kanyang tasa ng tsa. Ang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa porselana. Perpekto. Ito na ang armas na kailangan niya. Isang armas na hindi lang sisira sa reputasyon ni Mia, kundi sisira rin sa namumuong tiwala ni Ricardo sa kanya. Kinabukasan, naramdaman ni Mia ang bigat sa bawat kilos niya. Ang bawat anino sa mansyon ay tila nagmamasid. Ang bawat bulong ay tila tungkol sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Ang mga imahe ng aksidente ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang iyak ng bata, ang galit sa mga mata ng mga magulang, ang pakiramdam ng pagkatalo. Bumangon siya mula sa kanyang kama at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Pagbalik niya, nakita niya si Leo na nag-aabang sa labas ng kanyang pinto. May hawak itong isang maliit na piraso ng papel. Para sa'yo, Ate Mia, sabi nito, sabay abot sa kanya ng papel. Isang guhit. Larawan niya ito. Nakangiti. Sa ilalim nito ay may mga salitang isinulat ng maingat. Kahit halatang pinaghirapan. Salamat. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa puso ni Mia. Tinutulak papalayo ang lamig ng takot. Ang simpleng regalong iyon ay isang paalala kung bakit siya naroroon. Para sa batang ito. Para kay Leo. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Leo sa hardin, biglang dumating si Victoria. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, pero ang kanyang presensya ay nagdala ng dilim. Mia, Hija, bati nito
Ang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. Lumapit ito sa kanya, sapat na malapit para sila lang ang magkarinigan. Balita ko, mahilig ka raw sa mga bata. Simula ni Victoria, lalo na sa mga field trip. Tama ba? Nanigas si Mia sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Ngumiti si Victoria, isang nangiting tagumpay. Isang payo lang, Hija. Ingat ka. Minsan, kahit gaano mo pa gustong takasan ang nakaraan, hahabulin at hahabulin ka rin yan. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya ni Victoria at naglakad palayo. Iniwan si Mia na nakatayo sa gitna ng magagandang bulaklak, nanginginig at nilalamon ng anino ng kanyang nakaraan. Ang National Quiz Bee. Para kay Leo, ang tatlong salitang iyon ay palaging isang bangungot. Ito ang taunang kaganapan kung saan ang lahat ng estudyante mula sa pinakamagagaling na paaralan ay nagtitipon para patunayan ang kanilang talino. Para sa kanya, ito ang taunang paglalakbay patungo sa entablado ng kahihiyan. Taon-taon, nauuwi siya sa pinakahuling pwesto, dala-dala ang bigat ng pagkadismaya sa mga mata ng kanyang ama. Pero sa taong ito, may nag-iba. Huwag mong isipin na isa itong kompetisyon, Leo. Sabi ni Mia isang hapon, 2 linggo bago ang Quiz Bee. Isipin mo na isa itong malaking proyekto, ang ating masterpiece. Ang silid-aralan ni Leo ay hindi na isang silid-aralan. Naging isa itong war room. Ang mga pader ay napuno ng mga malalaking papel na may mga timeline ng kasaysayan na ginawa nilang parang isang mahabang ahas. Ang mga formula sa math ay isinulat nila sa anyo ng mga spells mula sa isang fantasy book. Ang periodic table ay ginawa nilang isang kaharian na may iba't ibang pamilyahe ng mga elemento. Bawat araw ay isang bagong pakikipagsapalaran. Hindi na siya nagme-memorya. Sa halip, gumagawa sila ng mga kwento. Nagdidisenyo sila ng mga laro. Ang pag-aaral, sa unang pagkakataon, ay naging masaya. Para maging matagumpay ang isang hari sa digmaan, sabi ni Mia, habang tinutulungan siyang iguhit ang mapa ng mga kampanya ni Alexander the Great. Kailangan niyang kabisaduhin ang bawat sulok ng kanyang kaharian. Ang Quiz Bee na ito ang iyong kaharian, Leo. Unti-unti, ang takot na dating bumabalot sa puso ni Leo ay napalitan ng isang damdaming hindi niya gaanong kilala. Kumpiyansa. Isang gabi, habang nag-aaral sila, pumasok ang kanyang ama. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa may pintuan. Pinapanood sila sa katahimikan. Nakita ni Leo ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha nito. Pagdududa, pag-usisa, at isang kislap ng isang bagay na hindi niya masabi kung ano. Nang araw bago ang kompetisyon, binigyan siya ni Mia ng isang maliit na kahon. "Ano to, Ate Mia?" tanong niya. "Bukas mo na buksan, bago ka umakyat sa entablado." Nakangiting sabi nito, "Ito ang iyong agimat." Kinagabihan, hindi mapakali si Leo. Pero hindi ito dahil sa kaba, ito'y dahil sa excitement. Samantala, sa opisina ng mansyon, tinawagan ni Ricardo ang kanyang sekretarya. "Alice, i-cancel mo lahat ng appointments ko bukas ng hapon." "Pero sir," nag-aalangang sagot ng sekretarya, "nandyan po ang mga investors mula sa Japan." "I-cancel mo," mariing ulit ni Ricardo. "May mas importante akong pupuntahan." Sa kabilang dako naman, may ibang tawag na ginagawa si Victoria Cruz. Kausap niya ang mag-asawang sinisisi si Mia sa aksidente ng kanilang anak. "Gusto ko lang pong linawin," sabi ni Victoria sa telepono. Ang boses ay puno ng pekeng simpatsya. "Hindi ko po kayo pinipilit. Gusto ko lang bigyan ng hustisya ang sinapit ng anak ninyo. At gusto kong protektahan ang pamangkin ko mula sa isang iresponsableng tao." May narinig siyang pagsang-ayon sa kabilang linya. "Mabuti," sabi ni Victoria. Isang nangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. "Siguraduhin niyong nandoon kayo bukas."
Oras na para sa huling akto. Kinaumagahan, humarap si Leo sa salamin. Ang refleksyon na nakita niya ay hindi na ang batang laging nakayuko. Takot sa sarili nitong anino. Nakita niya ang isang mandirigma na handa nang pumasok sa labanan. Kinuha niya ang maliit na kahon na bigay ni Mia at binuksan ito. Sa loob, may isang pambura, isang simpleng pambura, ngunit sa gilid nito, may isinulat si Mia gamit ang pinong tinta. Ang bawat pagkakamali ay pwedeng itama. Naramdaman ni Leo ang pag-init ng kanyang mga mata. Itinago niya ang pambura sa kanyang bulsa, ang kanyang agimat. Huminga siya ng malalim. Kaya ko to. Ang auditorium ay maingay at puno ng enerhiya. Mga estudyanteng nag-uusap, mga magulang na kinakabahan, mga gurong nagbibigay ng huling minutong paalala. Para kay Ricardo Cruz, ang lugar na ito ay isang pamilyar na larangan ng digmaan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, hindi siya ang general. Isa lamang siyang manonood. Umupo siya sa isang hilera, sa bandang likuran, malayo sa entablado. Sa di kalayuan, nakita niya si Mia na nakatayo sa may gilid. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib na para bang nagdarasal. Nagsimula ang kompetisyon. Ang mga unang tanong ay madali. Mabilis na nagtaas ng kamay ang mga kalahok. Si Leo ay nanatiling tahimik, pinapanood lang ang mga kalaban. Naramdaman ni Ricardo ang pamilyar na pagkabigo na gumapang sa kanyang sistema. Ganoon pa rin, naisip niya, wala pa ring nagbago. Ngunit nang magsimulang humirap ang mga tanong, ang auditorium ay unti-unting tumahimik. Ang mga kamay na kanina'y mabilis magtaas ay nagsimulang mag-atubili. Isang tanong tungkol sa Renaissance art ang ibinato ng quizmaster. Walang nakasagot. Katahimikan. At pagkatapos, isang kamay ang dahan-dahang itinaas. Si Leo. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Maging si Ricardo ay napasandal pasulong sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Mr. Cruz? Sabi ng quizmaster, tila nagulat din. Tumayo si Leo. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. Ang chiaroscuro po ay isang teknik sa pagpipinta na gumagamit ng malakas na contrast sa pagitan ng liwanag at dilim. Ginamit po ito ni Caravaggio para bigyan ng drama at emosyon ang kanyang mga obra. Nagpatuloy si Leo sa pagsasalita at habang tumatagal, ang panginginig sa kanyang boses ay napalitan ng kumpiyansa. Hindi ito parang isang estudyanteng nagmememorya ng sagot. Para siyang isang art critic na nagpapaliwanag ng isang obra maestra. Sa isip ni Ricardo, nakita niya ang mga drawing ni Leo sa sahig. Ang mga kwento sa likod ng bawat konsepto. Napanganga ang mga manonood, maging ang quizmaster ay tumango sa paghanga. Sunod-sunod na tanong. Isang komplikadong problema sa physics, isang malalim na tanong tungkol sa world history, isang tanong sa literatura. Sa bawat isa, si Leo ay may sagot. Hindi palaging siya ang nauuna, pero ang bawat sagot niya ay malinaw, detalyado, at puno ng pananaw. Hindi niya lang sinasabi ang sagot. Ikinukwento niya ito. Nakita ni Ricardo ang kanyang sarili na napapangiti. Isang bagay na hindi niya namalayang ginagawa. Isang pakiramdam ng pagmamalaki ang umusbong sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas matimbang pa sa anumang deal na naisara niya. Tumingin siya sa direksyon ni Mia. Nakita niya itong nakangiti. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng maraming tao. Sa sandaling iyon, nagkaroon sila ng isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Nakita ni Ricardo sa mga mata nito ang parehong pagmamalaki na nararamdaman niya. At sa sandaling iyon, tinanggap niya sa kanyang sarili. Nagkamali siya. Nagkamali siya tungkol sa kanyang anak. At marahil, nagkamali rin siya tungkol sa babaeng ito. Nasa huling round na sila.
Tabla si Leo sa unang pwesto kasama ang isang estudyante mula sa isang science high school. Ang susunod na tanong ang magdedetermina ng lahat. Ang buong auditorium ay tahimik. Ang tensyon ay halos nahihipo. Itinaas ng quizmaster ang kanyang kamay, handa nang basahin ang huling tanong. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, sa kanyang bibig, isang boses ang pumunit sa katahimikan. Itigil ang kompetisyon. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Nakatayo sa pasilyo si Victoria, ang mukha ay puno ng matuwid na galit. Naglalakad ito papalapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay may bigat. Mayroon tayong isang mandaraya dito. Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Napatayo si Ricardo, ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Naguguluhan. Ano ang ginagawa ng kanyang kapatid? Inagaw ni Victoria ang mikropono mula sa kamay ng isang staff. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya sa paligid, sa mga naguguluhang mukha ng mga manonood at pagkatapos, itinuro niya ang kanyang daliri sa isang direksyon. Diretso. Kay Mia. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa auditorium ay naglaho. Ang tanging naririnig ni Mia ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang daliring nakaturo sa kanya ay parang dulo ng isang espada, malamig at matalim. Mandaraya. Ang salita ni Victoria ay umalingaw-ngaw, paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mga mukha sa paligid niya ay unti-unting naging mga maskara ng paghuhusga. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga ahas na gumagapang sa sahig, papalapit sa kanya. Ang babaeng yan. Patuloy ni Victoria sa mikropono. Ang boses ay puno ng drama, ay hindi isang simpleng katulong. Ginagamit niya ang kahinaan ng aking pamangkin para sa sarili niyang kapakanan. Binibigyan niya ng sagot si Leo. Hindi totoo yan. Ang sigaw ni Leo mula sa entablado ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Gusto ni Mia na magsalita. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay nanigas, para siyang isang estatwa na dahan-dahang binabasag. At kung akala niya ay iyon na ang pinakamasakit, nagkamali siya. Pero hindi lang iyan, dagdag ni Victoria. Ang kanyang nangiti ay malademonyo. Ang pandaraya ay simula pa lang. Ang babaeng ito ay may itinatagong mas madilim na sikreto. Nagbigay ng senya si Victoria sa may entrance at mula roon, lumabas ang isang mag-asawa. Ang kanilang mga mukha ay gusot sa pamilyar na pighati. Ang mga taong pinilit niyang kalimutan sa loob ng 3 taon. Ang mga magulang ng estudyanteng na aksidente sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang paghinga ni Mia ay tila naputol. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Kilala niyo ba ang babaeng iyan? Tanong ni Victoria sa mag-asawa habang inaakay sila papalapit. Siya. Humagulgol ang babae. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Siya ang iresponsableng guro na sumira sa buhay ng anak namin. Dahil sa kapabayaan niya, nabaldado ang aming anak. Pangarap niyang maging isang mananayaw. Pero ngayon, hindi na siya makalakad. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Mia. Ang bawat luha ng babae ay asidong tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Ang kwento ng mag-asawa na pinalamutian ng mga kasinungalingan at pinalaking detalye ni Victoria ay kumalat sa buong auditorium. Siya na ang kontrabida, isang mandaraya, isang pabayang guro, isang halimaw. Hindi niya na makita ang mga mukha ng mga tao. Ang lahat ay malabo na dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Humuhusga, nagagalit. Nakita niya si Leo sa entablado, sumisigaw, nagpupumilit na ipagtanggol siya, pero pinipigilan ito ng mga guro. At nakita niya si Ricardo,
Nakatayo sa gitna ng lahat, hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay isang blangkong pader. Ang pag-asa at paghangang nakita niya sa mga mata nito kanina ay naglaho na. Napalitan ito ng pagkalito, ng pagdududa, ng pagkadismaya. Iyon na ang pumatay sa kanya. Ang bangungot na matagal na niyang tinatakasan ay narito na. At mas malala pa ito kaysa sa kanyang naaalala dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang pangalan ang nasira, pati na rin ang munting mundo ng pag-asa na binuo niya kasama si Leo. Hindi niya nakaya. Ang bigat ay sobra na. Sa huling lakas na natitira sa kanya, tumalikod si Mia. Nagsimula siyang maglakad. Pagkatapos ay tumakbo. Tumakbo siya palayo sa mga nag-uusig na mata, palayo sa mga mapanghusgang bulungan, palayo sa entablado ng kanyang pinakamatinding kahihiyan. Narinig niya ang sigaw ni Leo sa kanyang likuran. Tinatawag ang kanyang pangalan. Ate Mia, huwag! Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo, palabas ng auditorium, dala-dala ang mga piraso ng kanyang nawasak na pagkatao, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang tumatakbong figura ni Mia palayo ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Leo. Ang bawat hakbang nito palayo ay isang pakiusap na hindi niya matugunan. Ang sakit sa mga mata nito bago ito tumalikod. Iyon ang nagsindi ng apoy sa loob niya. Ate Mia! Sigaw niya, pero ang boses niya ay nalunod sa ingay ng mga bulungan. Nakita niya ang nangiting tagumpay sa mukha ng kanyang tiya Victoria. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang ama. Nakita niya ang mga mapanghusgang tingin ng lahat. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Leo ang nabali. Ang takot, ang kahihiyan, ang pagdududa sa sarili na bumalot sa kanya sa loob ng 16 na taon. Lahat ng iyon ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas pa sa lahat. Galit. Isang matuwid na galit para sa babaeng tumulong sa kanya na mahanap ang sarili. Hindi totoo yan, sigaw niyang muli. Sa pagkakataong ito, may lakas na nagpagulat maging sa kanyang sarili. Tinulak niya ang kamay ng gurong nakahawak sa kanya. Sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, tumakbo siya papunta sa gitna ng entablado at inagaw ang mikropono mula sa kamay ni Victoria. Napatigagal ang lahat. Ang buong auditorium ay nabingi sa biglaang katahimikan. Humarap si Leo sa daan-daang taong nakatingin sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang mga mata niya ay nag-aalab. Ang pangalan ko ay Leo Cruz. Simula niya, ang boses ay nanginginig pa. At sa buong buhay ko, ang tingin sa akin ng lahat, ang tingin sa akin ng sarili kong ama, ay isa akong tanga. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang mukha ay hindi maipinta. Oo, nahihirapan ako sa pagbabasa. Pagpapatuloy niya, ang boses ay unti-unting lumalakas. Oo, mas gusto kong gumuhit kaysa magsulat. Ang mga numero at letra ay parang mga langgam sa paningin ko na hindi ko maintindihan. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang bawat salita na maging isang pagpapalaya. Pero hindi ako tanga. Ang sigaw niyang iyon ay yumanig sa buong auditorium. At hindi mandaraya si Mia. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga mapa, ang mga kwento, ang mga mandirigma. Ang lahat ng itinuro sa kanya ni Mia. Hindi niya ako binigyan ng sagot. Tinuruan niya ako kung paano hanapin ang sarili kong sagot. Ipinakita niya sa akin na ang mga bagay na akala kong kahinaan ko, ang pagguhit, ang pag-iisip, gamit ang mga larawan. Iyon pala ang aking kalakasan. Si Mia. Si Mia ang nag-iisang tao sa buong mundo na hindi tumingin sa akin na parang isang pagkakakamali. Ang huling mga salita ay puno ng emosyon. Halos mabasag ang kanyang boses. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata.
Tumingin siya sa kanyang tiya Victoria. Ang galit ay bumalik. Ginagawa niyo po ito hindi para sa akin. Ginagawa niyo to dahil natatakot kayo. Natatakot kayo na hindi na ako ang Leo na kaya niyong maliitin. Namutla si Victoria. Wala itong masabi. Ang katahimikan ay muling bumalot sa auditorium, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng paghuhusga. Ito ay katahimikan ng pagkamulat. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag dito. Ang tunog ng dahan-dahang pagpalakpak. Galing ito sa isang sulok, isang magulang. Pagkatapos ay may sumunod pa, at isa pa. Hanggang sa ang buong auditorium, maliban sa iilang kasama ni Victoria, ay nagpapalakpakan na para sa kanya. Hindi dahil sa kompetisyon, kundi dahil sa kanyang katapangan. Tumingin si Leo sa kanyang ama. Nakita niya ito, nakatayo pa rin. Ngunit ang pader sa mukha nito ay gumuho na. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Luha ng pagsisisi, ng pag-unawa, at ng isang bagay na matagal nang hinahanap ni Leo. Pagmamalaki. Dahan-dahang naglakad si Ricardo paakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nilampasan niya si Leo at huminto sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang kapatid. Humarap siya kay Victoria na ngayon ay nanginginig na sa takot at galit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang lamig sa kanyang boses ay kayang magpayelo ng apoy. Tapos ka na, Victoria. Ang mga salitang binitiwan ni Ricardo ay tila isang hatol na yumanig hindi lang kay Victoria, kundi sa buong angkan ng mga krus na naroroon. Tapos ka na. Ricardo, anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Victoria. Hindi mo ba nakikita? Niloloko lang tayo ng babaeng yan. Umiling si Ricardo. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang kapatid. Ang nag-iisang nanloloko dito ay ikaw, Victoria. At ang mas masakit, niloloko mo ang sarili mo. Bumaling siya sa mga gwardiya. Ilabas niyo siya. Walang nagawa si Victoria kundi magpumiglas habang hinihila siya papalabas ng auditorium. Ang kanyang mga sigaw ng protesta ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang naglaho. Humarap si Ricardo sa mga manonood. Kinuha niya ang mikropono. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat para sa iskandalong idinulot ng aking pamilya. Sabi niya, ang boses ay matatag, ngunit puno ng pagsisisi. At sa anak ko. Lumingon siya kay Leo na nakatayo pa rin sa gitna ng entablado. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga pisngi. Sa anak ko, na ngayon ko lang nakita. Nang tunay. Patawarin mo si Papa. Halos pabulong niyang sabi. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi na nila tinapos ang kompetisyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nasa isip ni Ricardo. Hanapin si Mia. Natagpuan niya ito sa isang madilim na sulok ng parking lot. Nakaupo sa sahig sa likod ng isang kotse, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat paghikbi. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa tabi nito. Inalis ang kanyang mamahaling panyo mula sa bulsa ng kanyang coat at iniabot dito. Nagangat ng tingin si Mia. Ang mga mata ay namamaga at puno ng sakit. Nag-atubili itong kunin ang panyo. Salamat, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mahinahon. Salamat sa ginawa mo para sa anak ko. Hindi sumagot si Mia. Umuwi na tayo, sabi ni Ricardo. Hindi ito isang utos. Isa itong pakiusap. Ang biyahe pauwi ay tahimik. Si Leo ay nakaupo sa likod, habang si Mia ay nasa tabi niya sa harapan. Ang katahimikan ay hindi awkward. Ito'y isang katahimikang puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Ricardo sa kanyang opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para mag-isip. Ang imahe ni Leo sa entablado, ang tapang nito, ang sakit sa mga mata ni Mia, ang sarili niyang pagkabulag. Lahat ay bumabagabag sa kanya.
Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan, isang bagay na magpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya lamunin ng kanyang ambisyon at kalungkutan. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang aparador sa isang sulok ng opisina. Isang aparador na hindi na niya binubuksan sa loob ng maraming taon. Ang aparador kung saan nakatago ang mga gamit ni Lourdes. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang amoy ng lavender at ng nakaraan ay sumalubong sa kanya. Mga libro, mga damit, mga litrato. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga sulat, may isang kahoy na kahon. Isang kahon na pamilyar sa kanya. Ang kahon ng mga sikreto ni Lourdes. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang makapal na sobre na naka-address sa kanya. Para sa aking Ricardo, basa niya sa sulat kamay ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang liham. Mahal kong Ricardo, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil, pagod na pagod ka na sa pag-aalaga sa ating si Leo. Alam ko, mahal ko, alam kong nahihirapan ka. Pero meron akong isang huling hiling. Huwag mong pilitin ang ating anak na maging isang taong hindi siya. Ang ating si Leo ay isang pintor sa isang mundo na pinipilit siyang maging isang mathematician. Huwag mong hayaang mawala ang kanyang mga kulay. Sa mga huling buwan ko, may ginawa akong pagsasaliksik. Naghahanap ako ng isang taong makakaintindi sa kanya. Isang gurong may kakaibang pamamaraan. Isang pusong dumaan na rin sa pagsubok. At natagpuan ko siya. Ang pangalan niya ay Mia Reyes, isang batang guro na may pambihirang talento sa pag-unawa sa mga batang katulad ng ating anak. Mayroon siyang mga problema ngayon, mga pagsubok na hindi niya kasalanan, pero naniniwala ako sa kanya. Naniniwala akong siya ang susi. Pakiusap, mahal ko. Hanapin mo siya. Para sa akin. Para sa ating anak. Sa likod ng liham, may isang folder. At sa loob nito ay isang kompletong file. Mga artikulo tungkol sa angking galing ni Mia sa pagtuturo, mga detalye tungkol sa aksidente, at mga testimonya na nagpapatunay na wala siyang kasalanan. Nanlalabo ang mga mata ni Ricardo dahil sa mga luha. Hindi ito tadhana. Ito ay isang plano. Ang huling plano ng kanyang asawa. Ang huling testamento ng pag-ibig ni Lourdes para sa kanilang anak. Napatayo siya, hawak ang liham at ang folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, puno ng isang bagong layunin. Naglakad siya palabas ng opisina, ang bawat hakbang ay may bigat ng maraming taon ng pagkakamali at ang gaan ng isang bagong natuklasang katotohanan. Dumiretso siya sa pasilyo, patungo sa kwarto kung saan nanunuluyan si Mia. Huminto siya sa tapat ng pinto. Kumatok siya. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol. Nang bumukas ang pinto, nakita niya si Mia. Ang mga mata ay namamaga pa rin. Mia, sabi ni Ricardo, ang boses ay basag sa emosyon. May kailangan kang malaman. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang hawak ang mga papel na iniabot sa kanya ni Ricardo. Ang luma at bahagyang naninilaw na sulatan ay may sulat kamay ng isang babaeng hindi niya kailanman nakilala. Ngunit ang mga salita nito ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Habang binabasa niya ang liham ni Lourdes, ang bawat salita ay tila tubig na dahan-dahang naghuhugas sa mga sugat ng kanyang puso. Isang pintor sa isang mundo na pinipilit siyang maging isang mathematician. Isang pusong dumaan na rin sa pagsubok. Naniniwala akong siya ang susi. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay mga luha ng paglaya. Hindi siya isang aksidente, hindi siya isang pagkakamali. Siya ay isang plano. Siya ay isang sagot sa isang panalangin. Nang matapos niyang basahin ang liham, tinitigan niya si Ricardo.
Ang lalaking dati kinatatakutan niya dahil sa tigas at lamig nito ay nakatayo ngayon sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang bagong uri ng paggalang. Patawad, sabi ni Ricardo. Ang salita ay halos isang bulong. Patawad sa lahat. Umiling si Mia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang dapat ipatawad. Dinala ako rito ng tadhana. O marahil ni Mrs. Cruz. Sa sandaling iyon, isang pintuan ang nagbukas sa likuran nila. Si Leo. Nakatayo ito roon, pinapanood sila. Sa mga mata nito, nakita ni Mia ang parehong luhang nagpapalaya na naramdaman niya. Lumapit si Leo at, sa isang kilos na ikinagulat nilang lahat, niyakap sila pareho, ang kanyang ama at ang kanyang guro. Sa gitna ng mahabang pasilyo ng malamig na mansyon, isang pamilya ang muling nabubuo. Hindi sa dugo, kundi sa pag-unawa, pagpapatawad at pag-ibig. 5 taon ang lumipas. Ang entablado ay mas malaki ngayon at ang mga ilaw ay mas nakakasilaw. Ngunit wala na ang takot. Tumingin si Leo sa mga daan-daang mukha sa audience, mga bata, magulang, guro at mga taga-suporta. Hawak niya ang mikropono ng may kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay isang malaking screen na nagpapakita ng kanyang mga obra, mga detalyadong guhit, mga makukulay na painting, at mga digital animation. Noong bata ako, may nagsabi sa akin na ang utak ko raw ay iba sila. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Ang tingin nila, isa yung pagkakamali, isang depekto na kailangang ayusin. Sinubukan nilang pilitin ang isang isda na umakyat sa puno. Isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero may isang taong nagturo sa akin na ang pagiging iba ay hindi isang kahinaan. Ipinakita niya sa akin na pwede akong lumangoy. At nang natuto akong lumangoy, natuklasan ko ang isang buong karagatan na hindi ko alam na umiral. Ito ang opisyal na paglulunsad ng Lourdes Cruz Foundation, isang organisasyong itinayo para suportahan ang mga batang may kakaibang paraan ng pag-aaral, ang mga pintor, ang mga musikero, ang mga inventor, ang mga batang katulad niya. Tumingin siya sa unang hilera. Nandoon si Mia, ang kanyang guro, mentor, at ngayon, ang executive director ng foundation. Ang nangiti nito ay kasing liwanag pa rin ng dati. At sa tabi nito, nakaupo ang kanyang ama. Si Ricardo Cruz, ang kinatatakutang business tycoon, ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaking hindi na nito itinatago. Ang dating tigas sa mukha nito ay napalitan ng isang malumanay na saya. Sila ni Mia ang co-founders ng lahat ng ito. Ang pagkakaiba ay hindi kapansanan. Pagtatapos ni Leo sa kanyang talumpati, ito ay ating kalakasan. Ito ang nagbibigay kulay sa ating mundo. Huwag nating piliting maging pare-pareho. Sa halip, ipagdiwang natin ang ating mga pambihirang pagkakaiba. Ang palakpakan ay dumagundong. Pagkatapos ng event, nagtipon silang 3 sa isang lugar na naging sagrado para sa kanila, ang Hardin ni Lourdes. Ang dating napabayaang hardin ay ngayon ay puno ng buhay at kulay. Ang mga rosas ay namumukadkad, masigla at maganda. Tumayo sila roon, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Naramdaman ni Leo ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang kanyang ama. Proud na proud sa iyo ang mama mo, sabi nito. Proud siya sa ating lahat, sagot ni Leo. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang isang simpleng kilos, ang dahan-dahang pag-abot ni Ricardo sa kamay ni Mia, at ang dahan-dahang pagtanggap ni Mia dito. Hindi na nila kailangan pang magsalita. Habang ang kulay kahel na sinag ng dapit hapon ay yumayakap sa kanilang 3, naintindihan ni Leo ang lahat. Ang bawat sakit, bawat luha, bawat pagkakamali
ay bahagi lamang ng isang mas malaking guhit. Isang obra maestra ng pag-ibig, pagkawala, at muling pagkakahanap, hindi lang sa iba, kundi sa kanilang mga sarili.